Hey guys, may alaga ba kayong pusa? So ito medyo concerning, no? Kababasa ko lang ngayon and gusto ko i-share sa inyo ang isang balita dito sa livescience.com may patungkol sa isang bacteria na nakukuha sa mga pusa. So ito balita 3 days ago na yung infection mula sa mga pusa na Toxoplasma ay nagdadrive ng inflammation, aging, and older adults, no? Ito kasing Toxoplasma gondii o Gondii, ayan ang itsura niya, no? Ito sa livescience.com ito. At it's one of the most common infectious parasites sa buong mundo. And yung mga may chronic infection sa cat parasite na ito ay maaring may higher risk of inflammation and frailty. Ibig sabihin yung laging namamaga yung katawan, laging sore ang pakiramdam, yung parang 'di ba namamaga yung mga kasukasuan, mga laman, and frailty, ibig sabihin yung panghihina o mahina yung katawan. Ayan, sabi diyan sa isang study, no? Ito yung resulta. So 600 people dito sa isang lugar na ito sa ang tawag dito, Iberia ba? Saan nila nahanap ito? 600 people over age 65, nakita nila na 70% almost ay infected by Toxoplasma gondii. Galing to sa mga pusa nga. So ito ay normal na nabubuhay sa mga pusa pero nakaka-infect sa mga tao at sa iba pang mga hayop. Pero yung pusa talaga yung kanilang parang main host talaga. So ito, mas marami daw parasite-attacking antibodies ang nasa dugo ng tao, mas likely na meron silang signs ng frailty, kagaya ng losing weight, no? Umapayat na lang, basta-basta, unintentionally, or being physically weaker, mahina ang pangangatawan. And yung may mataas na level ng blood chemicals na may kinalaman sa frailty nga and inflammation habang tumatanda. So sabi dito, our studies describe for the first time the intersection between the parasite Toxoplasma gondii and frailty. Ay no? Ito sa Spain ito. Sabi ni Blanca Lafon Lage, isang psychologist sa Universidade de Coruña sa Spain. Ayan. So ibig sabihin, no, pagka ikaw ay merong mga alagang mga pusa, mas mataas kasi ang probability na infected ka nito. Mas likely kung ikaw ay umedad na or kung may edad ka na ngayon, mas likely na ikaw ay manghina or laging namamaga yung katawan ninyo dahil sa Toxoplasma gondii na to na galing sa mga pusa. Pero according dito sa article na walang control group yung study, kaya hindi makakonclude yung mga authors ng study kung yung panghihina or yung frailty at iba pang mga risk factors for frailty, kagaya ng depression, ay nagko-contribute din sa Toxoplasma gondii infection by making people more likely to neglect themselves or their food preparation hygiene, sabi nila. Pero explore pa ito, no? At mukhang maraming problema kapag exposed ka sa mga pusa and etong Toxoplasma gondii. Noong mga 1990s, nung vet student pa kami, napag-uusapan na namin to kasi bukod dito sa pinag-uusapan natin ngayon, kilala yung Toxoplasma gondii sa pagkukos ng abortions at problema sa panganganak doon sa mga buntis na may mga alagang pusa sa bahay. So, yung pagiging exposed sa mga pusa, no, may mga problema rin talaga. And yung tinatawag nilang inflammation na wala namang infection pero inflamed yung katawan mo ay nagko-contribute ng frailty sa old age. Ayan. Tinitrigger kasi ng Toxoplasma gondii yung immune system na mag-produce ng mga antibodies para labanan yung infection with Toxoplasma. Ang tawag doon ay toxoplasmosis. Kaya yung mga may immune systems or mga immune system na mahina o mga buntis, pwede nilang makontrol yung toxoplasmosis tas wala namang mga sintomas. Pero 40 million adults sa US or
estimated sila na infected with Toxoplasma gondii. No, nasa mga 12% yan ng US population. Ayan. So wala kasing gamot tong Toxoplasma na ito. Kaya maaaring mag-recur lang, bumabalik-balik lang yung problema once na ma-infect ka nitong Toxoplasma. So, ayan. Sabi dito, the parasite often remains in the body, for example, as slow-growing cysts in muscle and brain tissues that trigger low levels of chronic immune activation and the upregulation of pro-inflammatory molecules called cytokines or cytokines. Ayan, kaya ayan lang, nakakabahala lang, Eto. Okay. Ito pa, meron pang isa pang article, na may kinalaman naman daw yung Toxoplasma gondii infection sa certain brain dysfunctions or may kinalaman din sa depression, may kinalaman din sa alam niyo yun, mga problema sa utak, lalo na pagka tumatanda ang isang tao na infected nito. Ano pat dito sa isa pang article ng Live Science, ayan, tinatawag ang Toxoplasma gondii na mind control parasite. Kasi sa mga animals, nagkakaroon ng mga changes in behavior. Pag-usapan natin to sa susunod na vlog ko. And kung hindi pa kayo nagsusubscribe, kung hindi pa kayo nagpa-follow dito sa page natin, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa Instagram, please do so. At babalitaan ko kayo tungkol naman dito sa mga susunod na mga articles. If you have any questions, or if you have any ideas or knowledge about Toxoplasma gondii, please consider commenting sa baba para po sa kaalaman ng karamihan, para may idea tayo tungkol dito. Hindi ko naman gusto na manakot dun sa mga nag-aalaga ng mga pusa, kasi kami may mga pusa din kami, although nilipat namin sa Manalo K9 yung mga pusa namin, wala na dito sa bahay kasi yung anak ko nagkakaroon ng problema naman sa paghinga kapag may mga pusa sa paligid, yung mga anak ko, kaya inalis na namin yung mga pusa namin sa bahay. We have Maine Coon cats, we have British long-haired cats, andun na lahat, at saka mga crossbreeds nung dalawa na yon. And may mga puspin or mga pusakal, dating puspin. And ayun, pinapakain nga namin. Meron kami ditong SCN, Super Cat Nutrition, dinevelop ko ito. Pwede rin naman ipakain yung SDN natin sa mga pusa. Ito, pwedeng pakain either of the two sa mga cats. And we also have cat litter ngayon, yung golden cat litter. Yan, binibenta natin yan. So, hindi ko naman gustong manakot sa mga nag-aalaga ng mga pusa. Pero this news definitely is alarming para sa mga nag-aalaga ng mga pusa. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo. Please share this video doon sa mga kilala nyo may mga alaga ng mga pusa, para lang may idea sila, para lang makapag-decide sila ng tama kung anong gagawin nila. Baka magpa-check up sila or what. And ang mga pusa nga pala ay welcome sa International Animal Genetics Database. Pwede kayong magpa-register ng mga pusa nyo dito for free. Pero ito pong hard copy na ito, may bayad. Ito ang aking isa sa mga Maine Coon cats namin. Yung unang-una kong pusa na inuwi dito sa bahay, si Scarlett. Ayan, nandito yung kanyang pedigree. Ayan, and certificate of registration under ng International Animal Genetics Database. So, concern namin din ito, And of course, if you want to keep yourself free, nandyan na, may pusa na kayo, halimbawa, wala ka na magawa, may pusa sa paligid ninyo, always use soap and water na antiviral, antibacterial. Ang pinakamaganda dyan, of course, yung ginawa namin, yung Super Doc Soap. Ayan, Super Doc Soap is available sa Shopee, Lazada, and TikTok. Yan ang ginagamit ko every time na umawak ako ng mga pusa, ng mga aso, or kahit anong madudumi. Kahit na pag nag-gardening ako, yan ang sigurado kong ginagamit. I've not used any other soap sa loob ng 12 years, except kung kailangan lang. Kung napunta ako sa isang lugar, as iba yung soap nila. Pero Super Doc Soap lang po, pinaka-effective against Toxoplasma and other pathogens galing sa mga animals.